And 22 million viewers in the house. Mega love shoutout, Barda in private. Ayan, hello. Barda. Hello, mga kabarda. Once again, nagbabalik muli ang inyong lingkod. Walang iba, ang inyong laging kasama dito sa YouTube channel natin. Sa Pikwa Official, syempre, ang mahaderang baklitang mimosa. No, na may ichichismis talaga. Walang iba kundi ang inyong Mamang Pickles. Thank you so much, mga kabarda, sa inyong paglalayag dito sa ating munting channel, no? At pag-antabay sa ating mga chika-chika at sa ating mga pag-uusapan ngayong gabing ito. Kahit late na tayo, my goodness, no, my gracious my gracious goodness and everything. Ayan, good evening, Mamang P. Ayan, mega love shoutout. Good evening, Ma'am Pickles. Good evening, Ma'am Pickles. Ayan, Ma'am Shirley Sabalia, shoutout. Mr. Cheese Puff, mega love shoutout. Ayan, Lucilil Libre, mega love shoutout. Ayan, at Mami Susan Minggueto, of course. Mami, I love you, I miss you, and ingat ka palagi, especially, no, at alam mo naman yung sitwasyon dyan sa Amerika, no? Sorry po, nadighay pa tayo. Ayan, ingat-ingat, Mami, I love you and I miss you. Ayan, ingat ka palagi, and God will always there for you to guide you all the time, no? Good evening, Mamang Pickles. Ayan. At kay Mama Lea, ayan, shoutout po, no? At sa ating mga taga-subaybay, mega love shoutout, 48 million viewers. Pa-like and share po ng ating live. Kahit late na, hello Madam Pickles. Ma'am Daisy, ayan, Calderon, mega love shoutout. Ayan, Mama Rosalinda, Openda, shoutout po sa inyo. And of course, shoutout kala Tita Grace, ayan, Tita Grace, mega love shoutout, Tita Anita Diaz, Tita Myra, Tita Joy, and sa BRS family, ayan, and kay Ma'am Selayman, Tita Selayman Beduya, ayan, shoutout po, and sa Barda Elite, Barda Natics, Barda FC na nagbabalik muli, ayan, na nag-chat sa akin ng isang member ng Barda FC na sila ay muling nagbabalik at sumampa sa barko ang kanilang munting presidente. Welcome back, no? At sa inyong mga siguro merong nabulungan or merong may nalaman at kaya mga nagsisibalikan ng ating mga kabarda FC. No? And of course, sa Barbinatics, of course, mega love shoutout. And sa David Troops, of course, mega love shoutout sa inyo. Hello Mamang, Ma'am Maria Ursula, Ate Ursula, shoutout sa iyo, no? At salamat sa muling pag-member sa ating YouTube channel. Ayan, good evening Ma'am Pickles. Ayan, Ma'am Rosalinda Pineda, Ma'am Daisy Calderon, ayan, Minda Bukay, ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat, 60 million viewers. Go, 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 dahil meron tayong napakagandang balita at meron tayong magandang tatalakayin ngayon, in fairness naman sa inyong mga kabard. At panigurado, mag-aangatan na naman ng ng mga puwet nyo sa silya na kinauupuan nyo ngayon at mapapainom kayo ng tubig at baka mapakapi pa kayo katulad ko, no? Mamang gandang gabi gabing-gabi ka na, sabi ni Mama Maria Ursula. Yes, gabing-gabi na ako kasi ang dami kong katsikahan, ang dami kong katsismisan. Good evening, Ma'am. How are you? Ma'am Trini Laureles, shout out po sa inyo. At magandang gabi din po. Tita Grace, of course, ayan ang aking katsikahan na si Tita Grace kanina lang.
Ayan, shoutout sa'yo, Tita Grace, nag-breakfast ka na ba? Mag-breakfast ka muna, ano? Alam mo naman na, na ano mo na siguro kung ano yung ating ibabalita, no, Tita Grace, dahil nauna ka sa chika. O, tsismosa 'to si Tita Grace, chinikahan ako ng bonggang-bongga, tsinismisan ako. Oo, 'di ba? Tita Grace, ano ba yung tsismis mo ulit sa'kin? Ayan, galing kami sa live ni BIP. Ayan, shoutout kay BIP of course, 'no? Sis Rockwell, ayan, shoutout sa inyo. Good evening, Mamang P. Ayan, tutulog na sana ako pero nakita ko naka-live ka. Ate Nieves, ayan Ma'am Nieves, Baldazano, shoutout po. Gusto ko pa rin makinig, ha 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 ha, sabi ni Tita Grace, ayan. Nako, 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 nako. Mamang, nakaka-excite naman ang isplok mo. Ngayon lang ulit tayo mag-i-isplok dahil nakasagap tayo ng balita. Syempre, ano pa bang gagawin natin dyan? Di isplok pa more. Di ba? Hindi naman tayo madamot. Sabi ko nga sa inyo, magdadamot ba tayo? Ano yan, di ba? Para sa inyo yan. Ang mga chismis na nasasagap, ang mga balita, ang mga isplok na nasasagap ni Mamang ay para sa inyong lahat yan, 'di ba? Para sa ating lahat yan. Hindi lang ako ang makakaalam niyan, 'di ba? Kaya shoutout sa inyo diyan at maraming maraming salamat sa pag-antabay, no? Oo. Wait lang ha, may nag-chat. Sino ito? Hmm. Sino ito? Sino ito? Sino ito? Ayan. Ano ba yung ads yan? Oo. Good evening, Mamang Mama Maria de la Cruz. Shout out, Ma'am. Mamang nakaka-excite. Oo, mas na-excite ako sa inyong lahat. Diyos lang, Diyos lang. Ayan, shoutout pala kay Madam Bio, kay Mamang KJ, BIP, Barda Composer, Madam Dareds. Ayan, oo. Napanood niyo po ba vlog ni Ma'am Dareds? Hindi pa. Ano bang meron, Ma'am Maria de la Cruz? Ano bang vlog ni Madam Dareds? Panoorin nga natin. Sige nga, na-curious naman tuloy ako dyan. Hindi ko pa alam eh. Dareds. Oh. Hindi nag-aano sa akin. Hindi tawag dito, hindi notification sa akin. Eto ba 8 hours ago? Oh. Babaeng kasama ni Mr. David sa mga actor at negosyanteng si Mr. David Licauco. Matapos siyang makamit ang titulo Pakinggan natin na Pilipino sa kanyang unang pagsali sa pandaigdigang fitness competition sa Hyrox Taipei. Ang nasabing competition ay ginanap mula sa Feb 28 hanggang March 1, 2026 sa Taipei, Taiwan, kung saan nagtipon-tipon ang libo-libong atleta mula sa iba't ibang bansa upang subukin ang kanilang lakas. Itibay at disiplina sa isa sa pinakamahirap na fitness races sa mundo. Sa kabilang ng pagiging unang beses pa lamang niyang sumali sa ganitong klase ng kompetisyon, ipinakita ni David Licauco na hindi lamang siya isang aktor na kilala sa telebisyon, na napatunayan niyang kaya rin niyang makipagsabayan sa mga world-class athletes pagdating sa larangan ng physical fitness. So dahil po dito ay dami pong mga humanga sa ganyan, no? Sa kanyang unang pagsabak sa kompetisyon, nagtala si David Licauco ng 1 oras at 7 minuto at 48 segundo sa men's open division. Ang resultang ito ay naging bahagi or dahilan makasaysayan. Ito for the very first time mga kabarda, okay mga kababayan, ito po ay hindi biro itong sinalian ni David. Ito po ay nakaukit na sa kasaysayan ng Pilipinas. Take note. Umukit na po ito sa kasaysayan ng Pilipinas pagdating po sa men's Hydrox competition.
na ginaganap po sa ibang bansa. Okay? Especially, ito naganap sa Taipei. Okay? Pinakamabilis na Pilipinong O, participant. diba? O, palakpakan nyo naman si Ginoo, diba? Ano yan? Tawag dito, siguro may sumusuporta talagang ano, tunay, 'di ba? Siguro may nagpapalakas talaga sa kanya ng loob. Oo, na hindi mapakali na time to time nag-a-update dun kay nanay, no? 'Di ba David? Oh, balita ko nag-a-update yung ano, special girl dun kay mommy mo. Oo, kaya inspired na inspired ka every time out. Ano? Ay naka, tuloy natin. Sa halos 2,000 kalahok mula sa iba't ibang Mm. bansa, nakamit niya ang top 55 overall finish at ika-19 na pwesto sa age group na 30 to Wow. 34. Mas lalo pang naging kahanga-hanga ang kanyang performance dahil ang naturang oras ay pinakamabilis na naitala sa isang Filipino Hyrox Correct. Open Division sa Asia. Para sa Correct. isang atleta na baguhan sa ganitong kompetisyon, ang Correct. ganitong klaseng resulta ay may tuturing ng malaking tagumpay. Correct. At nakaukit na sa kasaysayan, Mamang Dareds. Okay? O, nakalimutan mo yung nakaukit. Oo, umukit na sa kasaysayan dahil sa pinakang una, no, na men's hydrox competition po. Si David Licauco po ang nakakuha ng ganong pinakamababang oras sa kasaysayan dito sa atin sa Pilipinas na umattend or nag-join dito po sa High Rocks International. Okay? Oh, 'di ba? Oh, inspired eh. Inspired ng kapitbahay. Ay, kapit oo, ikaw ba naman meron kang kapitbahay na napakaganda. Diyos ko, hindi ka ba naman ma-inspire, 'di ba? Oh. Mamaya tatalakayin natin yang si kapitbahay. Naku, marami na mainis sa akin nito. Ano ba ginagawa mo, Mamang Pickles? Dami na mainis sa'yo, Mamang Pickles. Oh, umayos ka, Mamang. Leche, ewan ko sa inyo. Basta ako masaya. Ano? Masayang masaya ako. Okay, let's go. David Licauco, no, bilang isa sa mga prominenteng artista ng GMA Network. Sa loob ng ilang taon ay nakilala siya bilang pambansang ginoo at isang pansang ibinigay ng mga tagahangada sa kanyang charming personality at mahusay na pagganap sa mga teleserye. Ngunit bago pa man siya maging aktor, matagal nang bahagi ng buhay niya ang fitness. Kilala siyang na mahilig mag-gym, magbuhat ng weights at Oy, speaking of fitness yan po ay suportado. Ang isang fitness ay suportado po ng isang alam niyo na kung sino, 'di ba? Walang iba kung hindi ang nag-iisang primetime princess natin, 'di ba, sa GMA. Walang iba kung hindi si Barbie Forteza, 'di ba? Very ano rin siya, isa siyang kinatawan ng fitness program pagdating sa running industry, 'di ba? O sa mga jogging na 'yan, o pagpapapayat na 'yan, 'di ba? O isa po sa sumusuporta sa mga sports, especially sa mga health, no? Tawag dito, sa good health and condition ng ating katawan ay walang iba kung hindi ang nag-iisang Barbie Forteza, 'di ba? O kaya ganun din ang siyempre, 'di ba? Proud to be, of course, 'di ba? ng iba't ibang physical challenges. Ngunit bago pa man siya maging aktor, matagal ng bahagi ng kanyang buhay ang lahat ng ito. Sa katunayan, sinabi ni David na matagal na siyang nagte-training, ngunit wala pa siyang malinaw na layunin kung saan niya gagamitin ang kanyang fitness hanggang sa matuklasan niya Ay, nako, grabe. Ang kompetisyon Grabe, ito ay grabe yung katawan ni David talaga. Diyos ko. Kaya alam mo, Donato, nung nagkita tayo sa sa shop mo, talagang nakatingin ako sa katawan mo. Nakatingin ako sa braso mo, sa pumuputok mong t-shirt na puti. Oo, nabakat yung mga monay mo dyan.
Ang lasuan ni Mamang Pickles 'no, hindi totoo, nakatingin talaga ako dun sa ano, gesture ng katawan niya, grabe, Diyos ko ang linamnam. 'Pag siguro kasama ko si ano nun, si Mamang KJ, "Hala ka, hala hala ka Mamang, hala ka, ang yummy-yummy niya." Sabihin mo ano, Mamang KJ, "Wag ka diyan." 'Di ba baka sabihin mo naman kay Jay na ako naman, Diyos ko kahit suntukin mo na ako magdamag, Donato, Diyos ko baka sabihin ni Mamang KJ, okey lang, 'di ba? Shoutout po, ayan sa 97 million viewers, ayan. ng bagong Tuloy leksyon natin. para mas Oh, pagbutihin ang kanyang training. mm. Halos 1 buwan at kalahati po ang paghahandang ginawa ni David Licauco Ah, para po talagang makuha niya yung kanyang tagumpay na naiuwi niya po no mm. dito po. And ngayon po kasi parang hindi pa masyadong kinikilala yan kasi parang ano lang siya, parang hindi naman ganon kalaking competition at parang ano pa siya, parang hindi pa siya talaga na ipapasok talaga na masasabing magiging buong-buo talaga na Mm. kikilalanin ka ng iyong bansa sa pagkapanalo mo. Kaya nga 'di ba nung bumalik siya sa Pilipinas, kung talagang yan po ay parte ng Philippine athletes or parang yan po ay padala talaga siya, representative siya ng Pilipinas, ay maaaring may pasalubong sa kanya pagsalubong, 'di ba? Sa kabila ng maikling preparasyon, nagawa niyang makipagsabayan sa mga atleta na matagal nang nagsasanay para sa ganitong uri ng race. Ayon sa kanya, ang pagiging competitive niya ay lalong nabuhay dahil sa sport na ito. Dahil dito, lalo pa niyang gustong ipagpatuloy ang pagsali sa mga susunod Mm. pang kompetisyon. Naku, Pero ang aside from inspired na sa inspired. success na kanyang ginawa, no, yung victory na kanyang inuwi dito po sa bansa natin sa Pilipinas, ay napupuno din po ito ng intriga na siya pong Yes, usap-usapan of din sa course, social Mamang media. Jared, Kasi bukod po 'di dun sa ba? kanyang Of course, napupuno ng intriga dahil may mga nangiintriga at gustong mang-intriga, 'di ba? Hindi nawawala ang intriga sa likod ng katawan at sa harap ng katawan at gilid, magkabilang gilid ng balakang ni David Licauco, 'no? Lagi po talaga may ganyan, ano? O ba't wala akong nakikitang message diyan, Diyos ko? kompetisyong ginawa. Mm, Iniintriga po ngayon si Mr. mm. David Licauco na di umano Bakit? may kasama daw di Hmm. umano itong girl na pumunta dito Ay, po sa Taipei, naku, Taiwan, oh, kung saan kasama niya raw po ito, oh, companionship niya. At pinangalanan pa ng ilang mga sinasabing supporters daw di umano ni David, oh, yung girlfriend, no? oh, Yung tinuturong girlfriend nito oh, na talagang hanggang ngayon ay pinagpipilitan pa nilang hmm. girlfriend di umano ni Mr. David Licauco. Pero Yes, upon checking, Mamang no, Jared, wala oh, naman tayong makitang any girl. Pero meron silang oo, pinapakitang girl na nandoon daw. Pero ito, mm, nung pinusok ko correct, ito ni Mr. David Licauco, doon ko napag-alaman na yung pinaghihinalaan nila na girlfriend na kasama ni oo, Mr. David Licauco ay isa sa mga ano doon, nanonood. So parang mm, kahawig lang nung girl, tapos sinasabi agad na siya na raw yun. mm, Diyos Santissima. Alam niyo po correct, ba na pagpunta po ni Mr. David Licauco dyan, ano po yan, meron pong consent ng GMA Sparkle kasi part mm, po siya ng ano, lahat ng gagawin niya na may kinalaman sa kanyang karir, lahat po yan ay meron pong ano yan, meron pong consent galing po sa GMA Sparkle. correct, So ngayon, ito pong kanyang pagpunta sa Taiwan, yan po ay isang sponsored by isa sa mga ano niya, mga ini-endorso niyang produkto like yung bench, 'di ba? Kaya nga po sa yes, kanyang oh, Instagram post, mm, pinasalamatan niya ang bench for making this possible because yes, nakapunta siya doon through the sponsorship of ano po, mm, no, ng bench. Ibig sabihin wala siyang ginastos diyan. Ikaw po ba true, na isang mm. atleta na pupunta doon, nakikipag-compete ka,
Oh. Parang ang kapal na din naman ng mukha ng isang atleta na pupunta ka doon, magsasama ka pa ng isa pa. Di ba? Alam mo Correct. naman ang bench ang magbayad noon, di ba? Magsasama ka ng companion mo. Ang alam ko lang kung kasama niya diyan eh yung kanyang coach. Pero other than that, is hindi na po pinapayagan niya na parang isang buong team kayo. Ultimo nga mga magulang ni Mr. David Licauco, mga parents niya na dapat yun, may karapatan talagang sumama sa kanya para i-cheer siya, di ba? Wala. Tapos, sasabihin pa ng mga bashers na kasama daw yung girlfriend. Correct. Yung imaginary girlfriend ni David. Kaya nakakapagtaka Hindi, lang bakit may mga ganong klase. Hindi, Miss Darreds, actually pwede ring pumunta yung family ni David doon because it's for kung personal nilang gastos yon. Okay. Hindi lang yung sagot ng Sparkle or ng bench. Yung sagot ng bench is talagang kung sino lang ang kasama ni David. Pero guys, no, yung ganito pong klase ng sports ay it's open for public po ito. Okay? It's open for the supporters. Kung sino man yung may gusto ng ganitong sports, is open po siya, no? Open po siya. Pero tawag dito, sa part ni ako sa pagkakaalam ko, according doon sa nagchismis nga sa akin, okay, doon according doon sa nagsabi sa akin is naandun nga, naandun nga ang mami na very supportive. Okay, naandun po ang mami ni David. Pumunta po ron and personal na nila yon, personal money nila yon na na ibinayad sa sa tawag dito sa lipad, okay, sa airplane, okay. So, yun yung pagkakasabi sa akin, no. So, kung hindi man siguro na sabi kay Miss Darreds, no, eh hindi natin alam. Okay, pero ako according sa according sa aking kaibigan, very supportive ang family ni David doon, especially ang mami niya. Kasi ng news na kumakalat ngayon sa social media, di ba, tungkol dito. Pagka makikita naman natin, tignan mo naman, di ba, parang wala naman tayo makitang any evidence na nandun nga si girl. At pinipilitan lang talaga ng mga bashers. And I don't think so na papayagan din ng management na kasama niya kasi hindi makapag-focus si David dyan eh. Kapag kasama niya yun, kapag kasama niya, kung sakasakali mang may girlfriend siya, at kasama niya yung girlfriend niya dyan, hindi siya makapag-focus. Dahil po syempre, kailangan niyang intindihin yung kasama niya, di ba? Eh, ayaw po ng coach yun. Kahit naman sinong atleta, hindi papayag, di ba? Or coach, hindi papayag kasi madide-focus nga yung kanyang player. So, kaya wag na tayo masyado nagpapapaniwala sa mga ganong klase ng news. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. To be honest naman kasi, sabi ko nga, meron talaga mga yung tinatawag na dilulo, okay? Kagaya natin. Hindi mawawala yon yung mga kagaya natin dilulo. Hayaan natin sila. Pero kasi, after nito mga kabarda, okay? After nito, there's have a big revelation na nangyari. Ay, nako. Ito yung sinasabi ko eh. Ito yung sinasabi ko. Okay, ito yung sinasabi ko. Yes, my God, my goodness. Ay, nako. Sabog ang pagkadilulo na naman natin ito. Oo. Because right after, okay, na umuwi si David and umuwi rin si Barbie, ay I don't know kung kaya, siguro hindi ko na elaborate kung paano. Okay, pero may post po itong si Barang, okay, may post si Barang na pinagkaguluhan talaga ng madla. Okay, pinagkaguluhan ng madla. At ito nga ay na-forward din sa atin. Okay, so supposed to be,
Hindi ko rin naman alam ito. Okay, so kasi nga hindi ako masyado magala eh. Kumbaga hindi ako masyado sa mga ganyang eme-eme na yan, no? So, ang tendency mga kabarda, nagkaroon po, no? Nagkaroon ng post, oo, si Barbie or si Barang, okay? Na kung saan, parang may pinapatunayan siya. My God. Parang may pinapatunayan ng ating prinsesita. Oo, kasi kasabay po niya ng pag-post niya mga kabarda ha. Kasabay po ng pag-post ni Barang, yung mga issue na pinupukol nila Jim Barda, nila Jim Barbie Fortesa fan, no, Angeles City vlogger, okay, at ng mga iba pa na mga kasamahan niya, na pinupukol na di umano ay naandun si Alex Manalang, the rumored girlfriend itself. Okay? Ay parang sinagot nga ng post. Di biglang kumalabit ng gatilyo ang isang Barbie Fortesa. At ano po ang nakapaloob sa kanyang post na iyon habang siya ay nasa sasakyan. Okay? So magugulat kayo rito. And for sure alam nyo na rin ito, no? At nakita nyo na rin na pinost. Sige nga, comment down below ano ba yung pinost ni Barbie nung nasa sasakyan siya. O, sige. Nung siya'y papauwi at nasa sasakyan siya, ano po ang kanyang sinabi? Sige nga, comment down below kung updated kayo. Oh, dali na. Comment down below mga kabarda. Ano ang sabi? Walang may alam. Hmm. Oh, Ma'am Aida Figueroa, shout out. Oh, anong sinabi? For sure naman updated naman kayo sa mga post ni Barang, 'di ba? Oh. Mm. Ah. Ano po? Hmm. Malamang yung mga tulog na alam nila 'yan. Oh, ito ang pagkakasabi ni Barang, okay? Oh, ang sabi niya rito ay ah, good to be back here in Rockwell. Yan ang sinasabi ko eh. Yan ang sinasabi ko. Good to be back in Rockwell. Diba? Oh. Ma'am Lenyo, shout out. Hindi ko na nakita, mamang. Oh, dala ng anak ko yung laptop. Sabi ni Ma'am Catherine Beltran. Oh, it's nice to good to be back in Rockwell. Chubby ka, mamang. Chubby ako, alam ko yun. Wait nga. Ayan, okay ba? Okay. Oh. So parang parang pinatatamaan niya rito, mga kabarda, yung mga dilulo on the other side. Oo, ang dating sa akin, ito ang personal perspective ko rito. Personal opinion ko dun sa sinabi ni Barang na about sa Rockwell. Parang meron siyang pinapatamaan eh. Parang meron siyang pinipinpoint. Parang meron siyang pinipinpoint dito na parang sinasabi niya, ako pagkakaintindi ko dun double meaning yon. Oh. So parang inilantad na ni Bibi siguro dahil kasi every time na nagkaka-issue si David, talagang sumasagot siya ng mga cryptic posts 'di ba? Na katulad nito na may lumabas na naman kay David na tapos sasabihin niya, it's nice to be back here in Rockwell.
So, meaning to say, parang sinasabi niya na dilulo lang kayo. Ako yung katabi. 'Di ba? 'Di ba? O, dilulo lang kayo. 'Di ba? Parang yun ang ganong gusto, parang yun yung yun yung inaano ni pinoportrait ni Barang dun sa double meaning words. O hindi, ako yun yung pagkakaintindi ko ron, 'di ba? Oo. Alam ko na, Mamang. Oh, I'm back in Rockwell. Correct, Ma'am Trini Laureles. Oh. 'Di ba? Parang sinasabi niya, "Hello, hello. Ako kaya kasama, 'di ba?" Parang ganun yung ako kaya kami kaya ang ano, nagnanamnam ng magdamag. 'Di ba? Oh, parang gano'n yung sinasabi ni Barang, eh, 'di ba? Parang kung iisipin mo, bakit siya magpapatama ng gano'n? Hello, dilulo lang kayo, 'di ba? I'm here in Rockwell, 'di ba? Oh, kami ang ano, 'di ba? Oo. Iba ang dilulo niyo, ako ang kayakap. Parang 'di ba? Parang gano'n, mga kabarda. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Anong sa inyo, mga kabarda? 'Di ba, legit ba? Parang may pinatatamaan ba si Barang dito? Mm. 'Di ba? Oh. 'Di ba, parang parang sinasabi kasi meron na naman lumabas, parang siguro na bad trip yung isa, yung may karapatan. Hello, 'di ba? Tigilan niyo nga yung mga issue-issue na yan. Hello, nandito ako. Oh. I'm back in Rockwell, 'di ba? Oo, kayo na mag-isip. 'Di ba, kung saan ako nakakarating, kung saan kami nakakarating daigdig. Ay naku, my God. My goodness, 'di ba? Naku, simpleng banat lang 'yon, simpleng ano lang 'yon. Simpleng pahapyaw lang 'yon, pero hindi ba kayo nagtataka at inilalantad na ni Barang kung taga saan siya? Hoy, hoy, ano hindi ko sinasabing taga Rockwell siya, hindi ko sinasabi magkapitbahay sila. 'Di ba, pero mapapaisip tayo, mga kabarda, na naku, parang tama si Mamang Pickles dun sa kanyang isplok noon. Parang naririnig ni Barang, 'no? Ako hindi ko maintindihan, parang, "Barang, naririnig mo ba ako, Barang? Barang, nanonood ko at parang sinusuportahan mo yung mga isplok ko dito, gano'n ba?" Nasasaktan ng mga basher, Barang, Hoy, ano, tawag dito, si Janra, baka naman nanonood kayo at sinusuportahan lang ni Barang yung mga isplok ko rito, ha? Kasi way back before, never naman nag-isplok si Barang na ano, pinag-uusapan na natin yung Rockwell dito, mga kabarda. Way back before pa, last year pa yan, February pa yan. Up to March, April, May, June, 'di ba? Pinag-usapan na natin yan dito sa live ko, 'di ba? Regarding diyan sa Rockwell issue na yan. And all of a sudden, parang, 'di ba, year 2026, parang ano 'to, layag ba? Layag ba 'to? Layag na ba? Hindi yun totoo, Barang. Yun totoo, Barang. Nande-debunk ka ba ng mga bashers? Nande-debunk ka ba ng mga bashers mo? Oh, ng bashers ni David, 'di ba? Wag gano'n, Barang. Hayaan mo na akong man-debunk. 'Di ba, parang naman sinusuportahan mo yung mga isplok ko dito, Barang, na taga Rockwell ka na. Na parang sinasabi mo, Barang, totoo yung sinasabi ni Mamang na kapitbahay ko na si Ginoo, si Donato, 'di ba? Wag naman gano'n, Barang, 'di ba? Parang shy naman ako.
Nahiya naman ng It's Light si Mamang Pickles, 'di ba? Oh, tapos nagpakita pa na ng, "Hello, nandito ako, nagjo-jogging ako rito." 'Di ba, mga kabarda?